Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Kung sa mampanig ng mundo kayo naroroon, welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala ng Espiritu Santo na nanaan sa ating katawan na siyang totoong nag-iisang Diyos na banal at amang espiritual ng ating kaluluwa, na siyang nagbibigay ng buhay sa atin, kung kaya dapat nating sambahin sa ating katawan ang Espiritu Santo. Dahil siya yung Diyos na lumikha sa atin, na nagbibigay ng buhay sa atin. Siya ang Alpha at Omega, na siya ring nananahan noon sa katawan ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Sa araw na to, ang topic ko ay patungkol sa kasaysayan ng ating bansa. Alam mo ba na ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika? Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan bago pa man tayo sinakop ng mga Espanyol, na ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan noong unang panahon at ang tawag noon sa pakikipagpalit-kalakal ay barter. Naging sikat at tanyag ang ating bansa at maraming mga karatig tayong bansa na tulad ng mga Incheck, ng mga Hapon, ng mga taga-Malaysia, ng mga taga-India, at maging ang taga-Persia ay nakarating din sa ating bansa para makipagpalit-kalakal. At yung mga ngalakal na pumupunta noon sa ating bansa ay may mga misyonero naman ng relihiyong Islam at sila nagdala ng relihiyong Islam na tinanggap ng ating mga ninuno. Honestly, nung unang panahon, pinahayag sa akin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay ko na parati kong kasama, na walang relihiyon sa ating bansa. Pero ang mga tao ay nabubuhay ng malaya. Kaya yung salitang Maharlika, kung hahanapin yung kahulugan niyan, ay free man or freedman. Ibig sabihin malalaya ang mga taong namumuhay dito. Ang relihiyong Islam na dinala ng mga ngalakal ay tinanggap sa atin ng ating mga ninuno. Wala namang naging problema nung ang relihiyong Islam ay naroroon pa sa atin nung unang panahon. Ay hindi naman totally nagkakagulo ang tao. Then napadpad itong si Ferdinand Magellan na isang utusan ng hari ng Espanya sa ating bansa at siya naman ang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko. At sinabi nga ni Kristo na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol dahil nalilang tayo ng bulaang propeta ng Romano Katoliko na si Ferdinand Magellan. Sinakop tayo ng mga Espanyol, gawa ng yung hari ng Espanya na si Philip II ay siyang protektor ng simbahan ng Romano Katoliko. Kung kaya tayo ay inalipin at sinakop ng mga Espanyol. And then, sinakop din tayo ng mga Amerikano dahil nung naglaban ng Espanya at ang Amerika na pagkasunduan sa Paris, nasasubmit ito sa Treaty of Paris na alam to ni Tatay Digong, na tayo ay pinagbenta ng mga Espanyol sa mga Amerikano, kung kaya sinakop din tayo ng mga Amerikano. Honestly, ang mga Espanyol, ang Roman Catholic leaders at mga Amerikano na nanakop sa ating bansa ay mga kampo ng kadiliman. Sila yung mga magnanakaw at totoong diktador na nagmamanipula sa politika ng ating bansa, na silang feeling nila sila lang dapat sundin. At si dating late President Ferdinand Marcos noon, sinasalungat din niya ang mga pari, katulad ni Dr. Jose Rizal. Hindi niya sinusunod yung pari. Honestly, ang nagpapatay kay Dr. Jose Rizal ay mga pari. Ang nagpabagsak sa regime ni dating late President Ferdinand Marcos ay mga pari at mga Amerikano, sa tulong ng demonyong Judas na si Juan Ponce Enrile at si Fidel Valdez Ramos na nagtraidor mismo kay dating late President Ferdinand Marcos. Si dating late President Ferdinand Marcos noon, nung siya presidente pa, gusto rin niyang ibalik ang pangalang Maharlika dahil ito naman ang totoong pangalan ng ating bansa, na hinadlangan nga ng mga demonyo na nanakop sa ating bansa.
ang Roman Catholic leaders at ang American leaders. Sa banal na kasulatan, nasasaad sa Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world, and against the spiritual wickedness in high places. Honestly, ang totoong magnanakaw at diktador ay hindi si dating late President Ferdinand Marcos, kundi ang mga bulaang propeta ng Romano Katoliko na silang nanlilang sa ating mga ninuno kung kaya tayo sinakop ng mga Espanyol. Ang mga Amerikano ay isa ring mga kampo ng kadiliman na napadpad sa ating bansa, na nanakop sa ating bansa. Ang silang sumikil sa kalaya at kapayapaan ng ating bansa, kaya tayo namuhay sa kahirapan at kadiliman. Si dating late President Ferdinand Marcos ay isang mabuting pangulo. Hindi siya magnanakaw. Ang totoong magnanakaw ay ang mga leaders ng Romano Katoliko na nanakop sa ating bansa, nanlilang sa ating mga ninuno, at ang mga Amerikano na nanakop sa ating bansa. Iyan yung katotohanan. Dito sa mundong labanan ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama. Ang mga Romano Katolikong pari ay hindi mga sugo ng Diyos, kundi sugo ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Ang ating katawan, bawat katawan ng tao ay pinaliwanag ni Kristo na templo ng Espiritu Santo. At sinabi ni Kristo na sambahin ng Diyos sa ating katawan. Ang Espiritu Santo ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin, hindi ang mga pari ng Romano Katoliko. Maging yung katawan ng mga pari, templo rin yun ng Espiritu Santo, at ang may hawak ng buhay nila ay ang Espiritu Santo at hindi ang sarili nila. Mga ulupong, mga ipokrito, mga sinungaling at mga bulaang propeta, ang leaders ng Romano Katoliko na napadpad sa ating bansa. At sila ang nanakop sa ating bansa. Kung kaya namuhay sa kadiliman ang ating mga kababayan, ang mga tao sa ating bansa. Ang kaluluwa ng maraming tao sa ating bansa ay naligaw ng landas, na hinikayat ng mga Espanyol na sumamba sa Ribolto, Santo-Santon at Diyos-Diyosan, sa halip na dapat doon tayo sumampalataya, magpuri at umibig sa Espiritu Santo na nasa ating katawan. Dahil ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng ating katawan at hindi ang Ribolto, Santo-Santuhan ng relihiyon ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan. Honestly, si dating late President Ferdinand Marcos, gusto nga niyang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga demonyong nasyon at sa mga bulaang propeta na nanakop sa atin. Pero pinagkaisan siya ng mga Amerikano, ng mga Roman Catholic leaders, yung sina Cardinal Sin, na silang nang hikayat sa mga tao na pabagsakin ang rehime ni dating late President Ferdinand Marcos. Maraming kaluluwa ang naligaw ng landas at namuhay lalo sa kadiliman dahil nung mawala na si dating late President Ferdinand Marcos, naghari-harian na yung mga demonyo sa ating gobyerno. Ang gobyerno natin ay hindi nasa panig ng Espiritu Santo nung ang naging pangulo ay si Cory Aquino. Si Cory Aquino ay isang impakta ang kanyang kaluluwa at ang puso niya ay masama na nasa panig siya ng demonyong si Satanas. Si Fidel Valdez Ramos ay isa ring demonyong leader sa ating bansa, ng kanyang kaluluwa ay kampon din ng kadiliman. Si Juan Ponce Enrile na isang Judas na naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos ay isa ring ulupong na mawagpas hanggang ngayon ay nanghihimasok sa politika ng ating bansa dahil siya ang pinili ni Bongbong Marcos na maging Chief Legal Counsel niya. Honestly, walang idudulot na kabutihan niyang si Juan Ponce Enrile sa pagiging advisor niya dahil isa nga yang ulupong, traidor, Judas na nagmamataas din kay dating late President Ferdinand Marcos, na malaki rin ang inggit kay dating late President Ferdinand Marcos. Ang humila sa pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos na pababa ay mismong iyan ding Judas na si Juan Ponce Enrile, na ngayon ay siyang iniidolo ng hunghang at adik nating presidente na si Bongbong Marcos. Honestly, si Bongbong Marcos, zombie na yan. Tayong mga tao sa ating bansa, dapat nang magkaisa na patalsikin at pabagsakin yang si Bongbong Marcos dahil puppet yan ng mga demonyo na nanakop sa ating bansa na siyang nagpabagsak din sa kanyang ama.
Si Bongbong Marcos ay inutil na presidente, masamang presidente at wala yang idudulot na kabutihan sa ating bansa kundi paghihirapin din yan lalo ang pamumuhay ng mga tao na mamuhay sa kahirapan at kadiliman. At bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo na siyang totoong Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao, kailangan ng gibain yung simbahan ng Romano Katoliko na dinala ng mga Espanyol para makalaya na tayo sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo ang siyang totoong nag-iisang Diyos ang siyang babalik para maghukom. At bilang isang pinili ng Espiritu Santo sa ating bansa na magpahayag ng katotohanan, ibinabahagi ko sa inyong katotohanan na kaya namuhay ang ating bansa sa kadiliman ay dahil sa mga bulaang propeta ng Romano Katoliko na nanakop sa ating bansa, na silang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko, na hinikayat ang mga tao na sumamba sa rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Which is hindi yan ikinalulugod ng Espiritu Santo na siyang nananahan sa ating katawan dahil ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin. Hindi ang rebulto, santo-santuhan na inukit lang ng kamay ng tao. Tayong mga tao, nilikha tayo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin. Ang kaluluwa ng lalaki at babae ang siyang espiritu at buhay na ipinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo na siyang babawin ng Espiritu Santo sa ating katawan kung kaya tayo mamamatay. At sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Tayong mga tao wala tayong itatago sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng ating katawan at kaluluwa na lumikha sa atin. Kilala ng Espiritu Santo kung sino ang sumasampalataya, umiibig at nagpupuri sa Kanya na naging kaisa ni Kristo. At kilala rin ng Espiritu Santo kung sino yung mga ulupong, mga antikristo na lumalapastangan sa Kanya. Na hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo sa puso nila na siyang kanilang Diyos. Honestly, ang ating mundo ay puno na ng kasalanan, gawa ng maraming tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at inidolo yung mga bulaang propeta. At maraming mga tao ang binababoy na yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo dahil uhaw at hayok sila sa tawag ng kamunduan at kalaswaan. At maraming mga tao na ang namumuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari katulad ng mga bakla at tomboy. Ang ating mundo ay punong-puno na ng kasalanan. At honestly, ang Espiritu Santo ay galit na sa mga tao kaya itong mundo nating to, yung mga natural disasters na nagaganap ay mga salot yan na ipapadala ng Espiritu Santo para gimbalin ang mga tao. Na kailangan na ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbaliklop sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at nang sa gayon ay maligtas ang kaluluwa nating mga tao. Honestly, ang ating bansa na ang pangalan ang totoo ay Maharlika, ang siyang lupang hinirang ng Diyos. At ang pangalang Pilipinas, honestly, nagmula yan sa Judas na hari ng Espanya na si Philip II, siyang hari ng Espanya na nanakop sa ating bansa. Binura ng mga Espanyol at ng Judas na hari ng Espanya na siyang protektor ng relihiyon ng Romano Katoliko, simbahan ng Romano Katoliko, na si Philip II ang pangalang Maharlika at pinalitan niya ng pangalang Pilipinas na sinunod niya sa pangalan niya. Inari ng Judas na hari ng Espanya ang ating lupa, kanyang pag-aari at inalipin ng mga tao dahil binura nga niya yung pangalang Maharlika at pinalitan niya ng Pilipinas. Ito yung katotohanan. Maharlika ang totoong pangalan ng ating bansa. Nung si Tatay Digong ang naging presidente, sinabi niya, tama talaga si Marcos, si dating late President Ferdinand Marcos Sr., na dapat na talagang ibalik ang pangalang Maharlika para tayong mga tao sa ating bansa ay makalaya na sa mga demonyo na mga nanakop sa atin. Ang labanan dito sa mundo ay Armageddon, labanang espiritual. Ang mga nanakop sa ating bansa ay mga kampo ng kadiliman. Sila yung mga totoong magnanakaw at diktador at hindi si dating late President Ferdinand Marcos na totoong tao na nagmula sa ating bansa na nagpapahayag din ng katotohanan at nangangalaga sa kaluluwa ng ating bansa, ating mga tao sa ating bansa. Nilinang ni dating late President Ferdinand Marcos ang lupa sa ating bansa para
pasaganain ang pamumuhay ng mga tao. Pero naghudas na itong si Juan Ponce Enrile at si Fidel Valdez Ramos, napabagsak yun si dating late President Ferdinand Marcos, nagsimula na naman ang paghahari-harian ng mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Kaya ang politika sa ating bansa ay magulo dahil binamanipula yan ng mga Amerikano at ng mga Roman Catholic leaders. At ang mga dilawan, puppet nila yan. Honestly, wala tayong itatago sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay natin. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin ng tao. Ang Espiritu Santo lang ang dapat mong kilalanin na siyang iyong amang espiritual ng iyong kaluluwa. Dahil ang Espiritu Santo na parating kasama natin na nasa ating katawan, ang siyang totoong Diyos na lumikha sa atin na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Kung kaya sinabi ni Kristo na sambahin mo ang Diyos sa iyong katawan. Kung kaya sinabi rin ni Kristo na ang kasalanan walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, alam ng Espiritu Santo kung sino yung mga demonyo na hindi sumasamba sa Kanya. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung mga tao na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan na yun ang ninanais ng Diyos, ang mga mananampalataya na sumasampalataya sa Espiritu at katotohanan. Si dating late President Ferdinand Marcos ay isang totoo at tapat na Pangulo, hindi lang sa kanyang bansa, kundi sa Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa kanya na pangalaga ng kaluluwa ng kanyang kapwa. Pero pinabagsak siya ng mga demonyo na mga kampo ng kadiliman na sina Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos na nakipagsanib puwersa sa mga Amerikano at sa mga Roman Catholic leaders dahil malaki ang inggit ng dalawang lalaking yan na si Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos na siya rin ipinahayag ko dito sa aklat na to. Sila ay mga kampo ng kadiliman at sila ang naghahasik ng kahirapan sa pamumuhay ng ating bansa. Kaya nitong si Bongbong Marcos, naging Pangulo na sa ating bansa, unti-unting binabago ni Juan Ponce Enrile ang gabinete ni Bongbong Marcos. Kasi minamanipula ni Juan Ponce Enrile si Bongbong Marcos. Yung mabubuting leaders sa ating bansa ay pinapatalsik ni Juan Ponce Enrile dahil ang gusto ni Juan Ponce Enrile yung kanilang itatayo ay sila na lang ang mamuno dyan sa ating bansa. Pero tayong mga tao, pinahiram lang tayo ng buhay ng Espiritu Santo. Ang may hawak ng buhay natin ay ang Espiritu Santo at walang sino mang taong nakahihigit sa Espiritu Santo. Ang sino mang tao na magmataas at magmayabang sa Espiritu Santo ay lulupigin ng Espiritu Santo at mamamatay sila. At gawa ng kasalanan na ginawa nila sa Espiritu Santo, hindi maliligtas ang kanilang kaluluwa. Ang kanilang kaluluwa ay tatapon ng Espiritu Santo sa impyerno at doon sila magbabayad. Tatangi sila ng walang hanggan. Ito yung salita ng Diyos na gustong ibahagi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ko dahil ang aking katawan, templo rin ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, ang Diyos Ama ng aking kaluluwa na parating kong kasama ang nagbibigay ng buhay sa akin, ang siyang nagsasalita para magpahayag ng katotohanan. Tayo ay hindi mga Pilipino by spirit and by heart, but we are the Maharlikans, the chosen people of God. The Holy Spirit is indwelling in the body of every humankind, is the only one God that we should honor, praise, worship, and glorify with our body, mind, heart, and soul as our Creator and Heavenly Father, so that our soul will be free from sin to inherit the eternal life that Jesus Christ has promised. Tayong mga tao, dapat magkaisa na ang sambahin lang sa ating bansa ay ang Espiritu Santo na nasa ating katawan para patawarin ng Espiritu Santo ang ating kasalanan at ang ating bansa ay muling ipanganak ang pangalang Maharlika. Dahil yan ang totoong pangalan ng ating bansa, hindi Pilipinas. Ang pangalang Pilipinas ay nagmula sa magnanakaw at diktador na hari ng Espanya na si Philip II. Matagal nang patay yung Judas na hari, pero magpasanggang ngayon, Pilipinas pa rin ang pangalan ng ating bansa. Pero sa pagdating ng Diyos, ng Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo ang Diyos na may gawa ng buhay natin, muling ibabalik ang pangalang Maharlika dahil ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!